Good morning, good afternoon, good evening to each and every one, especially those at the other side of the world. There is no there is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We're now on diary entry number 12, 24, 25, and this is the seventh day novena to the Divine Mercy. Today bring to me the souls who especially venerate and glorify my mercy, and immerse them in my mercy. These souls sorrowed most over my passion and entered most deeply into my spirit. They are living images of my compassionate heart. These souls will shine with special brightness in the next life. Not one of them will go into the fire of hell. I shall particularly defend each one of them at the hour of death. Most merciful Jesus, whose heart is love itself, receive into the abode of your most compassionate heart the souls of those who particularly extol and venerate the greatness of your mercy. These souls are mighty with the very power of God Himself. In the midst of all afflictions and adversities, they go forward, confident of your mercy. These souls are united to Jesus and carry all mankind on their shoulders. These souls will not be judged severely, but your mercy will embrace them as they depart from this life. A soul who praises the goodness of her Lord is especially loved by Him. She is always close to the living fountain and draws graces from mercy divine. Eternal Father, turn your merciful gaze upon the souls who glorify and venerate your greatest attribute, that of your fathomless mercy, and who are enclosed in the most compassionate heart of Jesus. These souls are a living gospel. Their hands are full of deeds of mercy, and their spirit overflowing with joy sings a canticle of mercy to you, O Most High. I beg you, O God, show them your mercy according to the hope and trust they have placed in you. Let there be accomplished in them the promise of Jesus, who said to them, I myself will defend as my own glory during their lifetime and especially at the hour of death, those souls who will venerate my fathomless mercy. Ikapitong araw. Sa araw na to, dalhin mo sa akin ang mga taong gumagalang at nagpupuri sa aking awa, at ilubog sila sa karagatan ng aking awa. Silang nagdusa ng lubos sa aking paghihirap at pumasok sa kaloob-looban ng aking espiritu. Ang mga buhay na larawan ng aking lubhang mahabaging puso. Sila ay magliliwanag ng may natatanging ningning sa kabilang buhay. Wala isa man sa kanila ang hahantong sa apoy ng impyerno. Ako ang magtatanggol sa bawat isa sa kanila sa oras ng kamatayan. Lubhang maawaing Jesus, na ang puso ay walang hanggang pag-ibig. Tanggapin sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso ang mga natatanging nagpupuri at gumagalang sa kadakilaan ng iyong awa. Sila ay may lakas na dulot ng kapangyarihan ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng mga pasakit at mga kalaban, sila ay susulong ng may tiwala sa iyong awa. At kaisa mo, O Jesus, pasan-pasan nila sa kanilang mga balikat ang buong sangkatauhan. Hindi sila hahatulan ng mabigat. Subalit ay yakapin sila ng iyong awa sa paglisan mula sa buhay na ito. Ang kaluluwang nagpupuri sa kabutihan ng kanyang Panginoon ay mahal na mahal niya. Lagi siyang malapit sa buhay na bukal at kumukuha ng mga grasya mula sa mawaing banal. Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong maawaing pagtingin sa mga taong nagpupuri at gumagalang sa iyong pinakadakilang katangian
na walang iba kundi ang iyong di malirip na awa at mga taong nakapaloob sa lubhang mahabaging puso ni Jesus. Sila ang buhay na ebanghelyo. Ang kanilang kamay ay tigib ng mga gawa ng awa. Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong mawaing pagtingin sa mga taong nagpupuri at gumagalang sa iyong pinakadakilang katangian na walang iba kundi ang iyong di malilit na awa at mga taong nakapaloob sa lubhang mahabaging puso ni Jesus. Sila ang buhay na ebanghelyo. Ang kanilang kamay ay tigib ng mga gawa ng awa. At ang kanilang puso na nag-uumapaw sa kagalakan ay umaawit sa iyong papuring awit ng awa. O katastaasan, nagsusumamo ako sa iyo, O Diyos. Ipakita mo ang iyong awa ayon sa pag-asa at tiwalang inilalaan nila sa iyo. Magkaroon nawa ng kaganapan sa kanila ang pangako ni Jesus na nagwika sa kanila na habang sila'y nabubuhay at lalo na sa oras ng kanilang kamatayan, siya sa kanyang kaluwalhatian ang magtatanggol sa mga taong magbibigay galang sa kanyang di malirip na awa. Amen. Okay? Seventh day, ang lens ay nakafocus sa mga taong paparangal, lumuluwalhati sa awa ng ating Panginoon. They are doing great service. Ang kanilang tiwala at pananalig sa Panginoon ay hindi masusukat. Sa kabila ng mga adversities na dumaraan sa kanilang mga buhay, nananatili ang kanilang debosyon, pananalig sa banal na awa. Marami sa atin, bagamat sinasabi natin na tayong mga deboto sa Divine Mercy, pero ang ating level o antas ng tiwala at pananalig sa Panginoong Yesus ay medyo mababa. Sa panahon na tayo susubukin sa ating pagmamahal sa Kanya, marami sa atin hindi pumapasa sa pagsubok ngayon kasi nawawala ng tiwala, no? Lahat ng ating mga suliranin sa buhay, ang solusyon lamang dito ay isa. Yun ay yung pananalig, trust, no, sa awa ng Diyos. Mananalig ka na kahit anumang mangyari, malalagpasan, nagkakaroon ng solusyon, no? At tutulungan tayo ng Panginoon. So, ito ay isang test of faith. At ang mga taong nagpaparangal sa ganito ay bibihira din na parang yung mga banal, bibihira. At kapag ang sabi dito, no, yung mga taong ganito na nagpaparangal at nagluluwalhati sa kanyang awa, yung kanilang kaluluwa ay nagliliwanag. Kung baga parang yung isang araw yung transfiguration, ganoon ang itsura ng kaluluwa. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay naging ganito, maliwanag, no? Nakaka-apekto ito sa mga tao sa kanyang paligid. So, imaginein mo, ikaw ay isang living, living soul na ganito, nagpaparangal, nagpupuri sa kanyang awa. Imaginein mo yan, no? Just by putting your trust to the Lord and glorifying and venerating His mercy. Ang kapalit, yung iyong kaluluwa magliliwanag. At alam natin kapag ang ating kaluluwa ay nagliliwanag, ito ay nagkakaroon ng kalutasan sa anumang suliranin na tinatama sa ng ating kapwa. So, napakaganda, no? Na kapag itinutuloy natin, tayo patuloy na nananalig sa ating Panginoon,
Walang ka-effort-effort, no? When we pray for something, walang ka-effort-effort. Just by simply praying for it and without lifting a small finger, no? Nagkakaroon ng katuparan. Kahit din ano ko naman ang ating mga suliranin. Bakit nagkakagano? Kasi yung liwanag na mayroon sa isang taong nagpaparangal sa awa ng Diyos, yung kanyang liwanag nagdi-dispel ng darkness. Ang darkness po ay kapag madilim ang paligid ng isang tao, isang kaluluwa, hindi niya makita ang solusyon, nangangapa siya sa dilim. Swerte kung makikita niya ang hinahanap niya, pero sa madilim na nun, matindi ang challenge. So, kapag ang isang kaluluwa ay nagpupuri sa awa, nadidispel yung darkness, natatanggal yung kadiliman. Kung kaya yun ay magre-reflect or magtatagos. Parang isang ilaw na binuksan mo, nagkakaroon ng liwanag sa buong silid. So, yung pag-dispel doon sa darkness, kumbaga, sa isang batis, nakikita mo ang ilalim. At kapag malinaw, nakikita mo yung solution sa suliranin. So, ganun yung effect. Minsan nga kasi gumagamit ako ng AI, no? Pero ginagamit ko ito para hindi na masyadong ma-strain yung aking sarili. For that purpose, no? Hindi para maging bobo, tanga. Kasi, andyan na lahat no? Hindi ka na mag-iisip. So, parang AI yun. Meron kang liwanag at nakikita mo agad instantly yung solutions, no? It's just a comparison. Hindi naman ganun, hindi naman ibig sabihin na AI has that light, no? Parang kino-compare ko lang, no? But then, syempre, wala nang hihigit pa sa liwanag na nakamta ng isang kaluluwa dahil sa kanyang pagpupuri at pagparangal sa ating Panginoon sa kanyang malawalhating awa na walang papantay doon. Yun na-achieve ng kaluluwa over a period of time gumamit ng kanyang utak. No? Hindi yung katamaran, hindi ganon. So, yung liwanag na yun is a gift dahil sa pagpupursige ng kaluluwa. No? At dahil doon, yung regalo nga doon, yung instantaneous sa mga bagay kasi nga, na-dispel yung darkness. Hindi na siya binabalot ng kadiliman kaya nakikita niya agad yung solutions. No, ganan yung mga genius na may spirituality. Nagko-combine yung spirituality at saka yung talas ng isip, paggamit ng isip. Kung kaya, ang bilis din nilang nasusolve ang mga problems. So, ganun kahalaga yung tayo ay nagpupuri at nagpaparangal sa awa ng Panginoon. No? Just by doing that, we attain light no, na kakamtan natin ang liwanag. At kapag nakamtan natin ang liwanag na yan, ay sabi nga ng Panginoon, siya mismo ang mag-aangat sa atin mula sa kapahamakan. Not one of us, kung tayo nagtitiwala, not one of us will go in the fire of hell sapagkat ang magtatanggol sa atin sa oras sa ating kamatayan ay walang iba kundi ating Panginoon. So again, wala nang ka-effort-effort. No? Ang effort mo, yung prior to that, no? Yung pag-exercise ng ating trust o pananalig sa Panginoon. Yun yung effort mo. At kapag nalagpasan mo yung mga yun, maraming mga pagsubok yan, hindi lang isa, you will attain light. And that light will bring more souls into the heart of Jesus. Sapagkat makakatulong iyan para ang ating mga kapatid na nahihirapan ay magkaroon ng kaginhawaan.